Napansin ang pagpupunit ng mga kuko ng host. Antas ng sakit 7. Gantimbala, 3 kilo ng ginto. Ginto. Hindi ko inaasahang kayang mag-produce ng ginto ang system. Ang 3 kilo na ito, mahigit 4 na milyon ang halaga. Mahal, bakit hindi mo mas maagang sinabi na kayang mag-produce ka ng ginto? Mukhang masyado pa akong naging mabait sa'yo. Sabi ko na nga ba, dapat pinalo ng pamintang sili. Ano ba ang halaga? 1 buwan na ang nakalipas. Nang ma-encounter niya ang bato mula sa langit at nabind ang system, dapat binali na ang mga buto niya. Tama. Habang mas malala ang pinsala niya, mas maganda ang gantimpala natin. Sisi, pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi ko na talaga kaya. Mahal, hindi mo ba sinabi dati, lahat ng sayo ay akin? Ang katawan mo rin ay akin. Tiisin mo lang. Tama. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Anak na kita ngayon. Malapit na tayong yumaman, nasayo na ang lahat. Gusto ko ng mansion, mamasyal gamit ang luxury car. Gusto ko ng malaking mansyon, purong gintong alahas. Gusto ko ng 12-12 katulong ang mag-alaga sa akin. Tay, huwag kang tumigil, tuloy mo lang. Sisi, patawarin mo ako, mamamatay na talaga ako. Sino nagsabing titigil ako? Kanina lang ay 7. May 3 kilo ng gintong lumabas, gusto ko ngayong makita. Ang antas 8, 9 o kahit 10. Narinig ko rin, ang pinakamasakit ay ang dahan-dahang sunugin siya ng apoy. Gagawin ko siyang langgam sa kawaling may apoy. Hindi makaligtas, hindi mamatay. Sisi, nangako ako na magpapalit ka ng pera araw-araw. Patawarin mo ako, pwede ba? Mahal. Para sa iyong minamahal na asawa, sa ganitong kalagayan mo, pagkain lang ang sinasayang mo kahit para sa akin na lang. Para sa akin, hayaan mo akong kumita ng 1 bagsakan, pwede ba? 1 bagsakan. Na-activate na ang pagkakataong muling mabuhay. Ikaw naman, laging tulog lang. Dali, lumabas ka at tingnan mo kung ano ang nangyayari sa nanay ko, ang ingay. Multo, puting ilaw, ito ba ang paglipat ko sa gabi bago makuha ang system? Lindsay, kinakausap ka ng nanay mo, dali, lumabas ka. Totoo, gabi bago makuha ang system. Sa nakaraang buhay, sumunod ako tumingin. Hinawakan ng bato mula sa langit at nakuha ang system na nagbabalik ng pera kapag nasaktan. Sa buhay na ito, papanagutin ko kayo sa lasa ng karanasang iyon. Lindsay, lumabas ka. Ang ingay. Kawawa ka namang tao, bingi ka ba? Umalis ka na rito. Sabi ko sa iyo. Kung makasagabal ka sa pag-aaral ko para sa civil service exam, hindi kita palalampasin. Wala akong kwenta, para kanino pa ba ako nagpakasakit? Maraming pagkakataon para umangat, mabuti na lang ang pamilya Bay. Hintayin niyo ako. Sisi, kanina lang sa bakuran. May nakita akong bato na kumikinang, parang meteorite yata. O baka naman alien? Medyo natatakot ako. Lalaki ka naman, natatakot ka pa? Takot lang ang alam mo araw-araw. Hindi ko alam kung bakit ako nagpakabulag noon. At pinakasalan ka pang isang walang kwenta. Sabi ko sa iyo, pupunta ka man o hindi, pupunta ka talaga. Tara na, bilisan mo. Bilis. Tay, Nay, ano ba ito? Nakarating na rin kayo. Kami rin, hindi namin alam kung ano nangyari. Biglang bumagsak lang ito mula sa langit. At patuloy pa rin itong kumikinang. Nga, nakakatakot talaga ito. Linz, ikaw na. Alisin mo na ito agad. Sa nakaraang buhay, tanga akong nag-alis nito para sa inyo. Tapos pumasok sa katawan ko ang batong ito at nag-awakin yung cursed na injury return system, tapos pinatay niyo akong buhay. Ng buong pamilya ninyo.
Sisi, bato lang naman ito. Huwag kang matakot, alisin ko na ito ngayon. Hindi ako makakasagabal sa pag-aaral mo para sa civil service exam. Nasaan na ang bato? Binabati kita. Host na si Linz. Matagumpay na nakabin sa injury return system. Ang mga patakaran ng system na ito, ang antas na pinsala ay nahahati sa 10 level. Sa bawat pagkakataong masaktan ang host, bibigyan ng evaluation ang system. Mas mataas ang level. Mas maraming ginto at kayamanan ang ibabalik. Totoo ba? May sistema talaga sa mundo. Pero ito yata ang pinakamasamang sistema. Hindi pwede, hindi pwede. Ako. Baka naman naririnig ng lahat ang tinig ng sistema. Hindi dapat. Sa mga nobela sinasabing, tanging ang host lang ang nakakarinig. Sisi, bakit niyo ako tinititigan? Yung sistema, totoo ba? Hindi ko rin alam. Siguro, Subukan na lang natin para malaman. Na-detect ang pinsala ng host, level 2, gantimpala, 2,000 piso. Era. Ang pamilya nating Bai, yayaman na. Kawawa ka namang tao. Hindi ko sa'yo ang publika. Aksyonan mo na tong batong to. Manong, Sisi, tong bato-bato. Baka may superpowers. O kaya may treasure na walang katapusan kasi. Galing to sa langit eh. nababaliw ka na sa mga nobela mo sa totoong buhay. Imposible ang mga ganyan. Pero bato na galing sa langit at kumikinang. Di normal yun ah. Pasakin, kahit di yan. Bato lang yan, wala lang. Nay. Si Lindsay, ibang tao yan. Paano kung kinain niya mag-isa? Dapat tayo na lang. Nga, di pwedeng mapunta sa di kagaya niya to. Sobrang ganid talaga, nahuli agad. Teka. Hayaan muna nating dalhin ni Lynn sa loob. Ha? Di pa rin ako makakataka sa kapalaran ko. Bilis. Ang bagal mo, parang babae. Sisi, sabi nila. May nag-aon ng mga batong to. Kapag hinawakan ko, akin na. Sakin. Mas maganda kung sayo na lang. Buti naman may konsensya ka pa. Sisi. Tama si Lindsay, tong bato. Ako na lang at si Mama ang bahala. Sige na. Impossible. Bakit di sila na-bind sa system? Dahan-dahan. Dahan-dahan nga. Inga, baka masaktan kamay mo. Tulang, kumikinang lang, wala namang special. Talaga, Lindsay, di ka talaga magaling. Ginusto mo to. Pinahirapan mo lang kaming mag-asawa. Anong ganun, ma? Yung pagkinang niya. Sobrang nakakamangha na yon. Tama ka naman. Kahit ibenta natin to bukas. Kaya tayo. Nga, Schwag. Linz, bakit ang kakaiba mo ngayon? May alam ka ba? Sabihin mo. Ikaw ang nagpakuha sa akin ng bato. Ngayon, kung ayaw mo nang ibenta, bahala ka na. Kung may alam ka, sabihin mo na agad. Huwag mo kaming sayangin ng oras dito. Sisi, paano mo naman ako naisip ng ganoon? Mahal na mahal kita. Iniwan ko pa ang pagkakataon mag-aral sa ibang bansa para lang mapag-aral ka. Para sa civil service exam mo. Kung may alam talaga ako, sasabihin ko na agad sa'yo. Iniisip ko lang. Hindi natin alam kung saan galing ang batong ito. Dapat muna natin itong pag-aralan bago ibenta. Tama ka. Si Lindsay, ang asong ito, sobrang pagkahumaling sakin. Hindi yan maglalakas loob na lokohin ako. Nanay, tatay, sa tingin ko may punto rin si Lindsay. Pag-aralan muna natin bago ibenta. Saka malaki rin itong bato. Mahirap ilipat-lipat. Baka ma-injure pa tayo. Hindi rin sulit. Tama, tama, tama. Naalala ko yung last time dahil sa dugo ko. May hinala pa ako, hindi ko lang alam kung dapat bang sabihin. Sabihin mo na. Sayang sa oras. Kung maantala ang civil service exam ko, kayang-kaya mo bang panagutan? Sa mga nobela, kailangan ng dugo para mag-claim ng treasure. Lindsay, may sira ka ba? Ikaw mismo ang nagsabi na ipasok itong bato dito. Tapos papadugin mo pa ang magulang ko. Sinasayang mo lang ang oras namin. Pakinggan mo kung may mangyari sa magulang ko. Kayang-kaya mo bang panagutan?
Lindsay, sa tingin ko may masamang balak ka. Anong klaseng nobela ang pinagsasabi mo? Tama. Naku, gawa-gawa lang ang mga nobela. Kung masyado akong magsalita, hindi sila maniniwala. Mukhang kailangan kong magsugal. Hindi ako naniniwalang papakawalan nila itong pagkakataon. Lalo na't ganito kalaki. Pasensya na, Sisi, hindi ko naisip ng maayos. Ganito na lang, subukan ko muna para sa inyo. Kung may mangyari, saka ninyo gawin. Hindi na kailangan. Ako na. Sandali, sama ko. Matanda ka na. Baka kung yumaman ka, maglalasing ka sa labas. Bilisan mo. Nasaan na ang bato? Bato. Maligayang pagbati, host. Na-activate na ang sugat-balik na sistema. Mga patakaran ng sistema, may 10 antas ng pagkasugat. Sa bawat pagkakasugat mo, bibigyan ka ng rating ng sistema. Mas mataas ang antas, mas maraming gintot kayamanan ang ibabalik. Meron palang sistema talaga. Kanino ba ito nakatali? Hindi man lang sinabi ng malinaw. Ama. Sistema ng pagbalik kapag nasugatan? Palang yan sa mga tanga. Tana, uwi na tayo matulog. Nanay, tatay. Huwag muna kayong umalis, subukan muna natin. Sinabi kong pinalaki kita. Parang ahas na kumagat sa kamay. Tama. Gusto pa tayong gamitin. Sandali, baka si Lindsay to. May alam siya. Unti-unting inaakay tayo. Ma, paano naman nangyari yon? Unang araw pa lang dito ang batong ito. Paano ko malalaman ang mga ito? Kadiri ka, mukhang lumalala ang pagiging sinungaling mo. Napansin ang pinsala ng host, antas 2, gantimpala, 2,000 piso. Ang paghihiganti, opisyal na nagsisimula. Ito, Pera talaga, 2,000. Sapat na yan para sa 2 linggong gastos natin. tingnan ko. Anong sinabi mo? Isang tao lang ang pwedeng makatali. Kung ganoon, nanay mo na yon. Hayaan muna natin lumipad ang bala. Lindsay, ano nang ibig mong sabihin? Matanda na ako, kaya ko pa ba tong pagdaanan? Ma, ano ba? Sinasabi ko lang ang totoo. Ma, huwag kang ganyan, si Linz naman. Para rin sa pamilya natin yon, tingnan mo, itulak ka lang. 2,000 agad, paano kung paminsan-minsan ulit itulak? Madali lang ang kumita ng 10,000 bawat buwan. Huwag kang mag-alala, Day, kapag may pera na tayo. Bibilhan kita ng ginto alahas. Maganda naman ang sinabi mo. CJ, sa isang buwan, hanggang 20,000 lang. Bakit ngayon ko lang nakita? Napaka-inosente pala ng matandang ito. Lalong lalaki ang kanilang kasakiman, pero hintayin lang natin. Masyadong mabagal, kailangan kong tulungan sila, Sisi. Nanay, tatay, gabi na, magpahinga na tayo. Kailangan pang mag-aral ni Sisi bukas. Walang kwenta talaga, makitid ang pag-iisip. Nandyan na si nanay, bakit pa mag-aaral para sa gobyerno? Sa hinaharap, tiyak akong yayaman. Mansyon, mamahaling kotse, mamahaling bag, walang problema. Kaya lang, hindi pa rin sapat ang 20,000 kada buwan. Nanay, tingnan ninyo, maaari bang dagdagan ng kaunti ang halagang ito? Kung kaya ninyo ito. Parang sayang naman ang 20,000 lang kada buwan. Anong sayang, palang utang na loob. Matanda na ako, kaya ko pa ba? Natukoy ang pinsala ng host, antas 3, gantimpala, 20,000 piso. Ayan, may 20,000 na. Tatay, 20,000 ito, mas malaki pa kaysa sa mga trabaho sa gobyerno. Yayaman na tayo. Huwag. Huwag na, please. Ang sakit na talaga. Naku, nanay. Tingnan mo, isang sampal lang, antas 3, 20,000. Paano kaya kung umabot sa antas 10? Kung ganito ang mangyayari, makakabili na ako ng mansyon. Luxury car. Tapos bibilhan kita ng maraming alahas at
Kukuha ng 10 katulong. Tatay, sa bandang huli, makakapagsugal ka na ng walang pakialam. At pwede ka pang pumunta sa magwaldas. Hindi na talaga. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga ako. Tingnan mo, anak, dumudugo pa ang labi. Nanay, okay lang yan. Huwag kang mag-alala, hindi na namin sasampalin ang mukha mo. Tapos, hahanap tayo ng magaling na doktor para sa'yo. Nababaliw ka sa pera. Nanay mo yan. Ayoko nang mabuhay. Inag-aral ko ng malaki ang anak ko. Tumigil ka. Bakit ka umiyak sa gabi? Matulog ka na. 20,000 kada buwan, tapos na ito. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap matanda. Tama si tatay, nanay mo pa rin siya. Baka pwede na tayong huminto. At matanda na si tatay. Ano ang gagawin niya sa iyo? Bakit ikaw ang napangasawa ko, walang ambisyon? Duwag. Ano ang 20,000? Isang sampal lang, 20,000 na. Kay tatay naman, ibigay mo ang gusto niya. Sa bandang huli, maghanap tayo ng ilang estudyante para sa kanya. Tapos, Ikaw, tatay, lahat ng buhay mo puro pagod. Si nanay sa bahay lang walang ginagawa. Walang kita kahit piso. Tatay, matanda ka na. Dapat magpahinga ka na. ikaw, walang utang na loob. Tatay, kung gusto mo ng magandang buhay, tulungan mo akong hawakan siya. Hoy, tatay, huwag kang makinig sa kanya. Tatay, anong ginagawa mo? Sandali, Bai Jingwen. Ikaw rin, nahawakan mo yung bato kanina, di ba? At saka si Lindsay, siya ang unang humawak sa bato. Di ba sinabi na, isa lang ang pwedeng mabin sa system? Paano pwedeng ako at si Lindsay? Teka. Paano kung talagang pwedeng dalawa ang mabind sa system? Simulat sa pool. Si Linz lang ang nagsasabi niyan. Sabihin mo, ikaw rin ba ay nabind sa system? Kaya mo alam ang rules, kaya mo nilin lang ang mga magulang ko para magdugo. Diba system? Sisi, paano ako mag-bind sa system? Yung system, ang lakas ng tunog ng notification. Ang laki ng panel, paano ko itatago yon? Tama ka naman dyan. Ang ingay talaga. Paano may tatago ni Lindsay yon? Paano kung siya ang unang nabind, tapos pwedeng i-hide, tapos nilin lang niya ako para mabind? Subukan na lang natin ngayon para malaman. Nanay, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Mahal na mahal ko si Sisi, paano ko siya lolokohin? Tama, Linz. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Sabi mo pa, ibigay mo ang buhay mo para sa akin. Eh matanda na si nanay, subukan mo na lang, ano ba? Tama. Ito ang pagkakataon na ibinigay ng langit sa pamilya Bai. Subukan mo na lang, ano ba? Paano kung may system ka rin? Dapat mo namang ibigay yon para sa anak ko. Kung talagang dalawa ang nabind sa system, wala nang problema para maging pinakamayaman tayo. Subukan mo na. Yung trabaho mo sa labas, 1 buwan. Kaya mo bang kumita ng 20,000? Ngayon, may pagkakataon kang mag-ambag para kay Sisi. Paulit-uli ka pang tumatanggi. Sige, Sisi, kung gusto mong subukan, subukan mo na. Tatay, nanay. Para kay Sisi, handa akong maglakad sa apoy, lumangoy sa dagat ng apoy. Linze, paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, tapos nagtago ka pa ng sistema sa akin. Ama, pinakasalan mo ang anak ko. Tapos ganito ang trato mo sa kanya? Pero wala namang lumabas na ginto, ah. At kanina pa sinabi ng sistema. Nakadetect lang ito ng level ng pinsala. Hanapin natin. Halugugin. Linze, sabihin mo, saan mo itinago ang ginto? Talagang wala akong sistema, ako. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kanina. Kadiri. Malinaw na itinago mo ang ginto. Kung hindi, bakit mag-prompt ang sistema? Mabait? Nakakatawa. Sa nakaraang buhay, ako'y pinahirapan nyo hanggang sa mamatay. Sisi, huwag kang magpanik, kalmahan mo muna. Kung talagang hindi ka naniniwala, halungkatin mo na lang ako, wala talaga akong itinago. Mukhang ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng masakit. Host, may problema ba kayo? Nako, nakakausap pala talaga ang sistemang ito. Mahal, tanungin mo agad ang sistema, itong lalaking ito. Saan itinago ang ginto? Talagang traitor ka. Sayang ang pag-aalaga namin sa'yo sa loob ng maraming taon. Kung magsasabi ka ng totoo, baka patawarin pa kita. At ikaw pa ang may ganang sabihin inalagaan mo ako. Bawat sentimo sa bahay, ako ang kumita, pero ano ang nangyari?
Nanay, talagang wala akong itinago. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo na ngayon. Kanina, nung sinaktan si Lindsay, may prompt ang sistema na may ginto. Saan napunta ang ginto? Itinago ba ni Linz? Ang sistema ay magbabalik lamang ng tera kapag nasaktan ang host. Kanina ay nakadetect lamang ng level ng pinsala sa paligid. Paano ito possible? Pareho na sinabi ni Linz. Siyempre, siya ang may pakana nito. Siya talaga. Nanay, paano makokontrol ni Linz ang sistema? Huwag ka nang magdahilan pa. Ama, ang pamilya nating Bai, umaasa sa pagkakataong ito para makaahon. Tiisin mo na lang. Anak, asawa, huwag niyo na akong saktan. Hindi ko na kaya. Sige, bugbugin niyo ako. Zhang Milan, nakikita mo ba ang iyong masunuring anak na ito? Huwag kang magmadali. Simula pa lang ito. Huwag. Tatay, ano pang hinihintay mo? Pigilan mo si Sisi. Tama na, Sisi, nasugatan na ng ganito ang nanay mo. Pag-usapan natin ito mamaya, ang pinakamahalaga ngayon ay alamin ang mekanismo ng sistema. Huwag na lang. Pagod na ako. Bakit huwag na lang? At saka, ang mekanismo ng sistema, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagbalik ng pinsala? Ano na hindi maintindihan? Pero, tulad ng sinabi mo, ang tagal na nito. Matandang hayop, ngayon ka pa magpapakabait. Mukhang kailangan ko pang magtulak. Sisi, Dad, ano sa palagay niyo posible kaya? Na ang pamantayan sa pinsala ay one time lang, hindi cumulative. Linz, ang cute-cute mo. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi kaya. Gusto niyo akong patayin ng isang bagsakan. Linz, matalino ka pala. Bakit hindi ko naisip yon? Pero nakapagpalit na ako na napakaraming pilak. Mahigit 1,000,000 yon. Sapat na yon para sa pamilya natin sa kalahati ng buhay. Ma, may sistema ka na. Gusto kong maging pinakamayaman. Kung hindi man, maging mayaman akong misis. Tama na. Ako ang ulo ng pamilya, ako ang masusunod. Mula ngayon, huwag nang magpalit. Tatay, totoo ba yan? Siyempre totoo. Isipin mo, mahigit 1,000,000. Sapat na yon para sa atin. Anong nangyayari? Bakit titigil? Mukhang hindi pa sapat ang pagnanasa nila. Sa maliit nating lupain, wala namang trabaho. Negosyo pa kaya? Ang perang ito, maubos din yan. Ang cute-cute mo. Kailan ka naging may say sa pamilya natin? Kung ikaw ang nakakabit sa sistema, hindi ako magdurusang ganito. Ma, gusto ko ring mabuhay ng maayos kayo ni Sisi at ni Dad. Mula ngayon, magsuot ng ginto at pilak. Magkakotse at bahay, maraming katulong. Yan ang magandang buhay. Kaya, Ma, Magtrabaho ka na lang sa kumpanya ng semento. Aw sa kumpanya, gabi mag-deliver ng pagkain. Tapos magtatsi, di ba may pera ka na? Sa madaling salita, hindi ka lang masipag. Ma, matagal mo nang sinabi yon. Mga trabaho ng mga mababang uri iyon, maliit lang ang kita. Si Sisi, babae siya. Magte-take pa ng civil service exam, imposibleng gawin yon. Ganyan din ang sinabi niyo noon, kaya ako na honor student. Nagtrabaho ng buong puso hanggang sa mamatay sa init. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang sinabi niyo. nga ma, bakit ko sasayangin ang lakas at kabataan ko? Sa mga walang kwentang bagay, Ano nang gagawin niyo? Patayin niyo ba talaga ako? Patayin niyo ba talaga ako? May suggestion ako, kumuha tayo ng pera. Para sa pag-aaral ni Sisi, para sa civil service, para sa future. Kumuha pa tayo para magtayo ng grocery si tatay. Pagkatapos, kapag pumasa na si Sisi, may stable income na tayo, baka may magbigay pa ng pera. Tungkol sa grocery. Hindi malulugi yan, baka kumita pa ng malaki. Ayos, ang galing mo naman. Nakaisip ka rin ng magandang plano. Pero kulang ang pera natin. Para sa dalawang bagay na to, ano nang gagawin natin? Huwag na akong saktan. Mamamatay ako.
Huwag na. Ma, bakit ganyan ka? Hindi mo ba naiintindihan? Ang selfish mo naman. Anong sinasabi mo? Nanay mo to. Ulitin ko. Tapos na to, ako na ang bahala. Nakakatawa, tong lalaking to na may pera lang. Naghanap ng babae sa labas. Ngayon nag-aalala pa sa asawa. Gusto kong malaman hanggang kailan mo to matitiis. Ano nang ginagawa mo? Sisi, tama si tatay. Sobra na ang ginawa ni Ma para sa pamilya. Hoy, hindi mo to dapat pinapakialaman. Bigyan mo ako ng walis, umalis ka na. Umalis ka muna, ako na bahala. Walang utang na loob. Walang utang na loob. Tatay, hahayaan mo lang ba? Na mawala ang gintong pagkakataon. Ulitin ko, tapos na to. Pero, Sisi, tatay, tingnan nyo ang sugat ni Ma. May suggestion ako, kumuha tayo ng pera. Para bumili ng alahas para kay Ma bilang consolation. Kumuha pa tayo para gastusin nyo. consolation. Ganun lang kaliit ang perang nakuha niya. Bibilhan ko pa siya ng ginto. Tama ka diyan, Nay. Pero ngayon, ang pinakamalaking bayani sa pamilya natin. Di ba dapat nating pasalamatan ng mabuti? Paano na sa susunod? Tay, talagang matalino ka. Pasasalamatan, kailangang pasalamatan. Bilisan mo, palitan mo tong pilak ng pera, bukas na. Gusto kong mag-splurge ng todo. Ako rin. Sakto, may reunion kami bukas ng mga kaklase ko. Gusto kong makita kung paano pa yung maliit at cute na si Limanman. Ang magmamaliit sa king. Yun nga. Yan ang tama. Kung hindi, paano ko itutuloy ang susunod na hakbang? Zhao Xiao. Hoy, mga tol. Zhao Xiao, anong tinitignan mo? Bobby, huwag kang magulo. Ikaw lang ang tinitignan ko. Bai Mengsi, bakit ang yabang-yabang mo nitong mga nakaraang araw? Nagkapera ka ba bigla? O baka naman, para lang makasama sa reunion ngayon, ibinenta mo na lahat ng gamit mo. Manji, mali ka diyan. Yung bakal sa probinsya niya. Kahit ibenta, magkano lang yun? Yung perang to. Baka galing sa part-time job. Yun lang ang mabilis na paraan para yumaman. Kawawa naman ang ating dating class president. Class President, ang galing-galing mo. Bakit kay Bai Mengsi ka lang nakatingin? Ngayon, ang ulo mo'y parang berdeng damuhan. Di ko alam kung ikaw ang nagloko sa lahat. O lahat ang nagloko sa'yo. Nagkakalat ka. Hindi ganoon si Sisi. Nababaliw ka ba? Gusto mo bang malaman ng lahat? Ang tungkol sa sistema, Pasensya na, Sisi. Gusto ko lang sanang ipaliwanag. Ako, Anong pinag-usapan nyo diyan? Di ba? Tama nga ang hinala namin? Yung mga binili mong yan, peke lahat, para lang magyabang? Zuzengs, huwag kang magkalat ng chismis dito. Di magtatagal. Lalampasan ng aking kayamanan ang sayo. At magiging isang bagay na di mo na maaabot. Bai Mengsi, nananaginip ka pa ba? Alam mo ba kung gaano kayaman si Zhao Xiao? Tapos sasabihin mong lalampasan mo siya. Sa boyfriend mong nagtatrabaho, sa semento ka ba umaasa? O sa mga magulang mong nakatira sa probinsya? Nakakatawa talaga. Tingnan mo ng mabuti, ito ang mga resibo kaninang umaga. Lahat yan ay tunay na brand. At saka, hindi ako kasing hamak ng sinasabi nyo. Totoo ba talaga to? Yumaman na talaga si Bai Mengsi. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't lagi siyang nag-aral para sa civil service exam? Saan galing ang ganitong kalaking pera? Ano sa tingin nyo? Baka naman talagang nag-escort service na? Ikaw, tigilan mo ang ganyang chismis. Pupunitin ko ang bibig mo. Sisi. Inggit lang sila sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Payo ko sa inyo, bawiin nyo ang mga sinabi nyo. May oras pa. Kapag mayaman na ako, isasama ko kayong magwala. Sisi, huwag ka nang magpanggap. Kung sakali lang, mayaman ka na, tanong ko sa'yo. Anong sasakyan mo? Saan ka nakatira? Kung totoong mayaman ka, hindi ka ba bibili ng bahay at sasakyan? Bakit puro mamahaling gamit lang? Sisi, huwag ka nang makunwari.
Kung gusto mo talagang yumaman, mas mabuting lumapit ka sa akin. May pagkakataon ka pa. Ikaw. Sasakyan, bahay. Sige, naalala ko yan. Hindi ko akalain. Si Zhao Zhengs pala ang magiging pinakamalaking tulong. Linz, uwi na tayo. Hawakan mo ang bag. Ginoong Zhao, kakaiba to, magkabaryo kami. Kung yumaman siya, sasabihin sa akin ng nanay ko yan. May kakaiba talaga. Sundan natin sila. Sisi, sinong nanggulo sa'yo? Siyempre, yung anak ni Eli sa kapitbahay, yung pupok na yun. Sa harap ng maraming tao, ginawa akong katawa-tawa. Ano bang nangyari? Ba't naman isang kabit? Ang mag-ayos sakin? Gusto ko ng pera. Malaking pera. Gusto ko ng mamahaling sasakyan. Hindi na ako mag-aambag sa inyong dalawa. Ang tatay mo, mula kagabi hanggang ngayon lang umuwi. Tingnan mo, ano na ang itsura nito. Umalis ka diyan. Ma, medyo malandi yung lalaking to. Ano naman? At saka, nagpagod ang tatay mo para sa pamilyang to. Nang matagal na panahon, ngayong may pera na. Hayaan mo nang magliwaliw siya sandali. Ano ba? Ma, ako ang pinakamahalaga ngayon. Pakiramdaman niyo naman ako. Gusto mo bang laging tinutukso ako? Laging mababa ang tingin sa akin? Mahal, huwag na lang akong lalabas. Ama ba? Ang pinakamahalaga ngayon ay kumita ng pera. Pa sa dangal ng anak natin. Ma, hindi naman mataas ang hinihingi ko. Gusto ko lang bumili ng bahay. At sasakyan. Pagsikapan niyo pa. Mag-ipon pa kayo ng ginto. Ma, pakiusap. Ipinapangako ko. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan mo pang magpalit ng kaunting ginto at sigurado akong makakapagpundar tayo ng malaking bahay. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Yung alahas na ipinangako mo sa akin noon. Nay, nabili ko na. Halika, tingnan mo. Para sa akin lahat ito. Nay, at sigurado ako. Ito na ang huli, maniwala ka sa akin. Basta't sapat ang gintong mapapalit natin, magkakaroon tayo ng walang problemang buhay. Sige, huling pagkakataon na. Esan, Dito yon. Kailangan ba talaga natin araw-araw na sundan? Si Bei Mengsi, paano kung nagmamayabang lang siya? Hindi, may resibo siya. Siguradong may kalokohan. Paano kung, sabihin na nating paano kung. Totoo ang sinasabi niya tungkol sa paraan para yumaman? Kukunin natin yon. Makinig ka. Sa gabi-gabi sa bahay nila. Laging may naririnig na sigaw ng babae. Sila. Baka nanakawan sila. Wala ka bang utak? Nasa syudad tayo, napakakaunti lang ng mga babaeng. Kayang bumili ng ganoon, karaming mamahaling gamit. Kung mawalan man sila ng kahit isang bagay, siguradong magkakagulo. Tama ka. Ekong. Umakyat tayo mula rito para tingnan. Sarge, susunod ako sa'yo. Akyat na. Hawakan mo ako. Na-detect na nasugatan ang host, level 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. ginto. Totoo ngang ginto. Nay, ang galing-galing mo talaga. Tay, Ang 1 kilong ginto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1.5 milyon. Lindsay, ingatan mo ang gintong ito. pero malayo pa ito. Malayo pa ito sa pangarap kong malaking bahay at walang problemang buhay.
Halika rito. Ano nang nangyayari? Sino yan? Lumabas ka. Gabi na, sinong walang malay ang nakakaabala sa akin? Sisi, tatay, pusa lang yon, okay lang. Buti na lang pusa. Kung tao yon, wala na tayo. Sisi, ilapag mo ang ngalis. Nanay, Totu, Sige, nanay, ilalapag ko na ang walis. Sisi, ang mahal ng bahay sa lungsod ngayon. At gusto mo pa ng kotse, ang 1.5 milyon na to. Ay kulang pa, di ba? Anong minamadali mo? Kung ganyan kabagal ang galaw natin. Hindi lang mapapagod si nanay, kakaunti lang ang mabibili. Mukhang maliit ang tingin ko sa kanyang kasakiman. Tama. Ang taong handang sunugin ako ng buhay, paano siya? Mapapigil tayo sa 1 milyon ng nanay niya. Sa ginto, Sisi, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, nanay. Maiintindihan mo mamaya. Binibigay mo ako? Pera-pera ka na lang. Ikaw ang pera-pera. Ano, nagmamalinis ka? Di ba kailangan mo rin ng pera para sa kasintahan mo? At ikaw, Lindsay, ang cute mo naman. Ano pang hinihintay mo? Hawakan mo si nanay. Sisi, sobra na to kung magpatuloy tayo ng ganyan. Baka may mamatay pa. At kung mawala si nanay, mawawala rin ang sistema. Mabuti pang dahan-dahan na lang. Magandang pagkakataon to. Pero paano ko hayaang mamatay ng madali? Si Zhang Milan. Sigurado ka bang nakita mo ng maayos? Siguradong sigurado. Paano nagkaganito sa mundo? Naku, sabi mo. Aw-aw nila itong binubugbog si Zhang Milan. Kakaiba to, dapat si Lindsay. Ang pinagbubuntunan ng galit, di ba? Tama. May problema talaga sa pamilya nila. Zhao Xiao, kung ganoon, dito ka na lang muna sa amin. Bukas na lang natin imbestigahan ng maayos. Sige. Tara. Sige na, sige. Yung mga sinabi mo. May silbi pa. Nanay, magpahinga ka muna. Lindsay, ipagpalit mo ang ginto na binigay ko sa iyo. Sa cash bukas. Puntahan mo agad bukas ng umaga. Mahal, masakit ako. Hindi ka ba nangako sa akin na hindi ka naaalis? Lindsay, tingnan mo agad ang nanay mo, saan siya masakit. Kung hindi, maghanap tayo ng doktor sa bangay. Beijing Wen. Walang utang na loob. Ako, nasugatan na ako ng ganito, hindi mo ako pinapansin. Nagpunta lang ako para maglaro ng baraha. Ano ang sinisigaw mo, gabi na ito? Kung marinig ng mga kapitbahay, hindi maganda. Nanay, kunin mo muna ang pera, mag-enjoy ka muna. At saka, nagtrabaho na si tatay buong buhay niya, kumuha ng kaunting pera. Para maglibang, ano ang masama doon? AME, masunurin pa rin ang anak kong babae. Hindi tulad ng ilan, mas tumatanda, mas nakakainis. Kung hindi ka babalik sa kwarto ngayon, wala kang makukuhang pera. Malas. Tatay, ano ang gagawin natin? Lumalala na ang kanyang kalusugan. Ang hirap lang makakuha ng ganitong kaunting ginto sa susunod. Hindi natin alam kung kailan pa. Ano ang sinasabi mo? Tatay, sinasabi ko, nagtanim ka na buong buhay mo. Ngayon, sa wakas, mayroon tayong ganitong sistema. Iyon ay dahil hindi na makayanan ng Diyos, naawa siya sa atin. Ikaw, dapat mag-enjoy ka na ng magandang buhay. Nga, Kahit ano pa ang sabihin, kasama ko ang nanay mo sa karamihan ng buhay ko. Paano ako pipili? Tatay, narinig mo na ba ang isang kasabihan?
Ang pera ay hindi lahat, hindi ka nito mapapanatiling 18 taong gulang magpakailanman. Ngunit, maaari nitong gawing 18 taong gulang magpakailanman ang iyong katabi sa sasakyan. Naku, tatay, bakit kaya ang nanay ko ay sumama sa iyo sa karamihan ng buhay niya, wala siyang magawa. Lahat tayo ay mahirap. Ganun pa rin naman ang buhay, hindi mo kasalanan ito. Anak ko pa rin. Ang nakakaintindi, ang sinasabi, ay may punto. Kaya nga, tatay tayo. Dapat mag-isip ng paraan para makakuha ng mas maraming ginto para makabili ka pa ng sasakyan araw-araw. Maaari kang magsama ng iba't ibang bata at magagandang babae para maglibang. Hindi ba maganda? Bakit kailangan laging nakatingin sa kanya araw-araw? Tingnan mo ang matandang babaeng to. Ay sige, huwag na nating pag-usapan yan. Ngayon, ang pinakamahalaga, kumita ng pera. Sasabihin mo na, malapit ka nang mag-exam para sa civil service, kahit tumasa ka. Marami pang lugar na kailangan ng pera para makipag-ayos. Lahat kailangan ng pera. Alaynan, Sisi, may mungkahi ako, sa susunod na lalabas kayo. Hindi na ako sasama, ako na ang magbabantay kay nanay dito sa bahay. Kapag may oras, mag-ipon ako ng konting pera sa ganitong paraan. Mas mababawasan ang hirap na dinaranas ni nanay. Mas mababawasan din ang hirap nyo. Sisi, ang ganda-ganda ng asawa mo. Lahat ng bagay, para sa'yo ang iniisip. Hindi tulad ng nanay mo. ikaw naman, munting kaibigan, may pakinabang ka pala sa panahong ito. Sa ganitong paraan, hindi na ako mag-aalala kung mamamatay si nanay. Ang sistemang ito, hindi masasayang. Ang sakit-sakit ko. Ikaw naman, munting kaibigan, bakit ngayon ka lang nagdala ng pagkain? Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? Nanay, lumabas sina Sisi at tatay. Kaya nahuli ang pagluluto. Ikaw. Sasalubungin kita, hindi ba ako tao? Nanay, kumain ka na, may mahalagang gagawin pa tayo pagkatapos. Nagutos ka pa sa akin. Talagang lumaki ang pakpak, dalian mo at ibigay mo sa akin ang pagkain. Munting kaibigan, walang silbi sa tagumpay, puro kapalpakan lang ang ambag. Gusto mong kumain? Kunin mo na lang. Lindsay, ikaw na munting kaibigan na asawang lalaki. Ganyan ang trato mo sa akin. Anong pinagkaiba nito sa pagpapakain sa aso? Ngayon, ako ang taong nakakabit sa sistema sa bahay na ito. Mag-ingat ka sa anak kong babae. Hiwalayan ka. Lindsay, isa kang asawang lalaki. Ganyan ang gagawin mo sa akin. Maniwala ka ba na kaya kitang patayin? Patayin kita. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto ng masama. Anong gagawin mo, Lindsay? Sasabihin ko sa iyo. Kung maglakas loob kang gumamit ng sistema para kumita ng pera, ang anak kong babae, hindi ka palalampasin. Pwede bang sila ang nag-utos sa akin na pumunta rito? Impossible, ang anak kong babae at ang matanda. Talagang hindi nila ako gaganyanin, napansin ang pinsala ng host. Antas 3, gantimpala 2,000 piso. Linz, masamang tao ka. Lihim mong sinaktan ako sa kanila, ito ay paghihiganti. Sinadya mo ito, magrereklamo ako, ikukulong kita, masamang tao ka. Ikukulong. Ginoong Zhao, huwag na ngayong gabi. Tunog muli ng bahay ng Beimengsi. Malamang, sisimulan na naman nilang bagbugin si Zhang Milan. Pakinggan mo. Ito'y si Zhang Milan. Parang magrereklamo. Huwag nating palampasin ang magandang pagkakataong ito. Beimengsi. Ang sarili mong kasalanan ang magpapahamak sa iyo. Ngayon may hawak tayong cellphone. Kailangan nating ma-video ang lahat ng kasalanan ni Beimengsi. Sige, tara na. Nagre-rebelde ka ba? Sasabihin ko sa anak ko na hiwalayan ka. Inay, nakalimutan kong sabihin, ang mismong anak mo ang nag-utos sa akin. Impossible. Malinaw na ginaganti mo lang ako. Inay, bakit hindi mo ako naintindihan? Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Sa'yo, wala namang paghihiganti. Lagi kitang iginagalang. Iginagalang.
Sigaw iyan ni Zhang Milan. Beimengsi, guguluhin ko ang buhay mo. Tara, napansin ang pinsala sa host. Antas 3, gantimpala, 20,000. Hindi pa sapat kumpara sa pinsalang ibinigay mo sa akin. Ano ba ang halaga nito? Beimengsi, nahuli kita sa akto. Hindi ba't kaklase ni Sisi? Bakit bigla kang pumunta sa bahay namin? May narinig akong sigaw sa inyo, kaya pumunta ako. Baka may nangyari. Tama. Napapagod ang nanay ko nitong mga araw, sumasakit ang likod at paa. Baka dahil doon, nakakaistorbo sa inyo. Ganoon ba? Pero may narinig akong sigaw kanina. Kung ganoon, buksan mo ang pinto para makapasok kami. Para mapanatag kami. Pero tulog na ang nanay ko, mahirap matulog sa edad niya. Huwag na ninyong istorbohin ang tulog niya. Hindi, nagsisinungaling ka. Sige, kung ganoon, alis na muna kami. CJ, Umalis ka diyan, may narinig akong sigaw. Bakit hindi mo kami papasukin? wala akong ginawa. Kung gusto ninyo, magreklamo kayo. Tingnan natin. Anong parusa ang ibibigay sa pagnanakaw sa bahay? Nagsisinungaling ka. Sino ang nagnakaw sa loob ng bahay? Nilalagay mo sa akin ang kasalanan. Si Lindsay talaga, ayaw talagang papasukin tayo. Kung lalaki ang gulo, tayo rin ang madadamay. Umalis na muna tayo. Tulong. Tulong. Ang lakas-lakas ng boses mo, parang ayaw mong marinig ng iba. Na-detect na nasugatan ang host. Level 3. Gantimala, 20,000 piso. Huwag na. Pakawalan mo ako. Mamatay na ako sa inyo. Inay, malubha ang sugat mo, bakit ka basta-basta lumabas? Walang konsensya ka. Gusto mo ba akong patayin? Inay, bakit mo naman ako masasabihan ng ganyan? Gusto ko rin makatulong sa pamilya natin. Pero sino ba ang napili ng system? Ikaw kasi. 2 hampas lang sa akin, ganito karaming pera. Gusto mo talaga akong patayin? Tatawag ako ng pulis. Tulong. Anak. Itong walang kwenta, hinampas ako nang wala kayo. Gusto niyang magpalit ng pera dito. Sisi, ito lahat ng pera ngayon. Huwag kang makinig sa kalokohan nitong si Gago. Sige na, dalhin mo na siya sa pulisya. Sisi, ako. Ang yabang mo, bakit hindi ka na ngayon? Bago ka dalhin sa pulisya. Hahampasin din kita ng latigo ng malakas para mawala ang galit ko. Walang kwenta. Gago. Sisi, huwag kang magmadali. Hindi ba't napag-usapan na natin? Dahan-dahan lang. Ikaw talaga ang nag-utos na hampasin ako. Dahan-dahan. Masyado kang mabait. Ano, pumayag ka rin? Naku. Walang hastisya. Paano na ako mabubuhay? Tama na. Huwag, anak. Titiyakin kong makukuha mo ang ginto. Sa tingin ko, huwag na lang yung maliit na kwarto. Tatay, plano na niyang ipapulis tayo. Paano kung balang araw? Isumbong niya tayo. Tapos na ang buhay natin. Mahal. Halos buong buhay kitang kasama. Hindi mo ba ako kilala? Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo ipapahamak. Ikaw at ang anak natin. Gusto ko lang dalhin itong hayop na to sa presinto. Ipasok mo siya sa presinto. Pero masisiguro mo bang
Hindi niya isisiwalat ang nangyari ngayon? Sisi, tunay ang aking pagmamahal sa'yo, saksakan ng katapatan. Mahal na mahal kita, bakit ko sasaktan? Nitong 2 araw. Ni piso, wala akong kinuha sa perang nakuha kay nanay. Tama nga. Kung hindi dahil sa sobrang bait mo sa akin. At araw-araw na parang asong humahalik, hindi kita pakakasalan. Ganito na lang. Mula ngayon, kukunin mo ang 500 piso mula sa perang mabibigay niya. Pero siguraduhin mong araw-araw. Magbibigay siya ng pera. Talagang babaeng ahas. Ganito pala, kasama na rin ako sa kanila. 500 piso lang pala ang ibibigay sa huli. Pero dahil yon importante. Susunod ako sa lahat ng gusto mo, Sisi. Huwag, kung araw-araw na ganito, mamamatay talaga si nanay, pakiusap. Pahingahin mo naman siya. Ayaw mo pang umamin? Plano mo na nga ako. Ipasok sa bilangguan, di ba dapat magbayad ka? Mukhang dapat kitang ikulong sa madilim na silid. Huwag, pakawalan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Papatayin kita. Huwag, huwag. Ipinapangako ko. Hindi na ako magsasabi tungkol sa presinto. Anak, huwag na nating ikulong sa madilim. Nangako na sa atin si nanay mo. Mamamatay ka na, nananakot ka pa. Nakakatawa. Tingnan mo ang sarili mong kalagayan. Tatay, di mo pwedeng palagi siyang pagbigyan. Ayaw magpalit ng ginto, ayaw ikulong sa dilim. Parang ang selfish na masyado, di ba? Hindi. Basta, wag lang sa madilim na silid. Gagawin ko ang lahat. Sige, kung ganoon ang gusto ni nanay, hayaan na natin siya dito. Anak, pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi ko na kaya. Napansin ang sugat ng host, antas 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Tinatanong kita, sumagot ka agad. Huwag kang magdahilan. At ikaw, Linz. Nabago na ang isip ko. Mula ngayon, araw-araw. Kailangan magpalit ng kahit 5 kilo ng ginto. Ano? Mamamatay talaga ako nito. Nanay, pwede bang huwag kang maging selfish? At naniniwala ako kung tayo ang may sistema. Lahat tayo dito, walang duda. Ibibigay ang pera sa pamilya. Ang sakit. Nay, tumayo ka. Halika. Tingnan mo, magkakapera na tayo. At sa lalong madaling panahon, mamumuhay tayo ng magarbo. Ikaw, Nay, magiging mayaman ka na. Anak. Totoo ba yan? Pwede ba talaga akong maging mayaman? Siyempre naman. Tingnan mo mga alahas mo. Ako ang bumili, di ba? Sage. Pagsikapan ko pa, pag nakaipon na tayo. Hindi na kailangan ng sistema. Sige, susunod ako sa iyo, Nay. Lindsay, tulungan mo si nanay sa sofa. Dahan-dahan. Opo. O, yung 500, kanselahin. Mabuti na nga ako sa'yo, may pagkain ka. Kung di dahil sa pagsipsip mo, hiniwalayan na kita. Tama si Sisi, susunod ako sa'yo. Yan ang gusto ko. Pamilya tayo, masaya dapat. Anong masaya? Ako ang nasaktan, ikaw. Gabi-gabi wala sa bahay. Walang kahit anong salita ng ginhawa. Anak ko pa ang bumili ng alahas. Mayaman na tayo ngayon. Ako naman, gusto ko ring maglibang. Kaya, nanalo sila sa sugal kahapon. Mamaya, pagawa tayo ng purong ginto. Talaga, gusto ko ng mas malaki. Mabigat dalhin. Sage, yun na yun. Tama na, huwag kang umiyak. Kasalanan mo to. Kung di ka nagreklamo sa pulis, hindi ka sasaktan ni Sisi. Sa susunod, sumunod ka lang, hindi lang alahas. Bahay pang ibibili ko sa'yo,
Huwag kang magpapahirap. Talagang Matsing. Noong nakaraan, siya ang mastermind kahit hindi direktang. Nanakit sa akin, siya ang kumita. Ngayon, ganun pa rin. Papahirapan kita. Lolo, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi lang ako masyadong mapapalo sa hinaharap. Magkakaroon pa ako ng sarili kong malaking mansyon. Siyempre naman, di ba Sisi? Totoo yan, mamamimili ka na lang pagdating ng panahon. Baka dapat magtiis pa ako ng kaunti para makapag-ipon tayo ng mas maraming ginto. Sige, ma. Bakit hindi mo pa kunin ang pamalo? Ako na. Talagang nilamon na ng kasakiman, ano? Hanggang saan na ba ang narating mo? Hinihiling mo pang aktibong mapalo. Na-detect na nasugatan ang host. Level 1. Gantimpala, 100 piso. Pwede rin kayong makapagpalit ng pera. Imposibleng akin to. Magsisimula na ang magandang palabas. Sa kanya yon, may nakatali siyang sistema. Hindi ako. Wala akong sistema. Kato, pinagmamalupitan mo ako ng ganito. Tapos ikaw rin pala ay may nakataling sistema. Lindsay, maging matalino ka. Lumapit ka at paluin ka namin. Hindi ba sobrang gusto mo ang anak kong babae? Gagawin mo ang lahat para sa kanya? Six, lumapit ka ng maayos. Matikman mo rin ang pagpapalo. Hindi pwedeng nanay mo lang ang naghihira. Ano ng problema, Vince? Ayaw mo ba? Paano naman, Sisi? Mahal na mahal kita. Basta't makakapagpalit ako ng pera mula sa katawan ko para sa'yo. Handang-handa akong magtiis ng kahit anong pagpapalo. Paluin mo ako. Basta't makatulong ako sa pamilyang ito. Okay lang ang kahit anong pagpapalo. Ikaw ang nagsabi niyan. Lola, buti naman. May papalit na sayo sa pagpapalo. Hindi ka na maghihira. Ang ganda. Linz, hindi ko akalain. May sistema ka rin pala. Bakit hindi mo sinabi? Ngayong araw na ito, sabay-sabay na nating pagbayaran ang lahat ng sama ng loob. Ako muna. Sis, saan napunta ang perang ibinigay ng sistema? Wala naman. Nasaan ang pera? Sistema, lumabas ka. Saan napunta ang perang ibinigay mo kanina? Si Linz ay hini-host. Walang gantimpala sa sakit na mararamdaman. Hindi si Linz. Sisi ang kakaiba. Noong nagkabanggaan kami ni Papa kanina, nagbigay ng 100 piso ang sistema. Imposibleng hindi ako ang host. Kung hindi ako ang host, sino nga kaya ang tunay? Bakit nyo ako tinitingnan? Hindi ako ang host. Paano ako magiging host? Kung host ka nga o hindi, subukan na lang natin para malaman. Napansin na nasugatan ang host. Level 1. Gantimpala, 100 piso. 100. Yaman na yaman. Itay, ikaw pala rin ang swerte ng pamilya natin. Ngayong mayroon na kayong dalawa sa pamilya natin. Malapit na ba ang yaman natin? Impossible naman yan. Ang kapalaran ko sa nakaraang buhay, ngayon ay nasa iyo na. Tignan natin kung matatawa ka pa. Bakit naman ako ang napili para sa masamang kapalaran na ito? Itay, paano naging masama ang kapalaran nito? Ikaw ay isang swerte talaga. Ngayon, pwede ka nang tumulong sa pamilya tulad ni Inay. Lindsay, ikaw pala ang nagplano nito. Nagplano ka pa sa iyong ama. Itay, noong kay Inay pa ang nakakagawa ng pera. Hindi ka naman nagkulang sa pagpalo sa kanya. Bakit ngayon ikaw na? Ayaw mo naman? Dahil bababae si Sisi at hindi lalaki. Kaya hindi mo siya minahal tulad ni Inay. Ikaw, Tama na, Itay. Noong bata pa ako, laging sinasabi mo sa akin, mabuti ang lalaki. Dahil babae ako. Kaya ayaw mong gastusan ako, di ba? Walang ganyan. Sabihin ko sa iyo ang perang ito ngayon. Kailangan mong gawin lahat. hindi ko kayang tiisin ang sakit. Si Inay, kayang tiisin niya ang sakit. Beijing Wen, walang konsensya kang hayop ka. Nakaraan, ilang hirap at saki ang dinanas ko. Ngayon ikaw naman, gusto mong makatakas. Hindi pwede. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang magbigay ng responsibilidad sa pamilyang ito. Na, Itay. Hindi pwedeng si Inay lang ang magdala ng problema sa pamilya. Ako, Hulihin siya. Bilis. Bakit 2,000 lang? Inay, sikapin mo pa. Kung hindi ka magsisikap, isasama ko kayong dalawa sa pagtalon sa gusali para kumita. Napansin na nasugatan ang host. Level 4. Gantimpala. 15 kilo ng pilak. Itay, tiisin mo pa. Para sa magandang buhay natin. Hindi ito mahalaga. Bukas, bibili ako ng bahay sa lungsod. Tayong lahat ay titira sa malaking bahay. Kailangan kong iparamdam sa babaeng iyon na si Liman Man. Ang inggit sa akin. Bilis na.
Oo, dito na. Pagod na pagod ako buong gabi, pero marami akong nagawa. Ipunin ko lahat ng perang ito. Bibili ako ng bahay sa lungsod. Tingnan natin kung ang babaeng iyon na si Limanman ay magtatawa pa sa akin. Mahal, saan ka bibili ng bahay? Siyempre, sa pinakamagandang lugar. Sa Home Real Estate ako pupunta. Whitney Real Estate. Ano? Wala. Pinakamagaling na real estate company yon sa lungsod natin. Wow, mahal, ang galing mo. Kaya mo palang bumili ng bahay doon. Hay, isa kang probinsya nung walang alam. Nakakahiya talaga kasama ka. Tara na. CJ, Ano nang ginagawa ninyo? Sa sales office, para bumili ng bahay, ano pa? Sales office ito. Pero ang mga bahay dito, hindi ninyo kayang bilhin. Kung gusto ninyo ng aircon, sa milk tea shop sa tapat. Ano nang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako makakabili ng bahay? Ginoong Zhao, ito na ba ang nobya mo? Ang ganda ng pagsasama ninyo. Pasok po kayo. Tuloy po kayo. Limanman, bakit ka nandito? Para bumili ng bahay, syempre, hindi katulad ng iba. Nandito para lang mag-aircon. Ikaw, Hindi ba't ito ang pinakamagaling na lugar? Bakit nakakapasok ang mga ganito? Tama po kayo. Paalisin ko na sila. Lumabas ka. hindi ako nandito para mag-aircon. Bumibili ako ng bahay. Maganda tong unit na to. Kukunin ko to. Eto card ko. 5 milyon ang unit na yan. Kaya mo ba? Huwag mo siyang pansinin. Alam ko ang kalagayan ng pamilya niya. Walang-wala sila. Kung ibebenta mo lahat ng gamit niya, hindi pa rin abot para sa unit na yan. Tigil na kayo. Neng, kung hindi mo kaya, sumama ka sa akin. Bibilhan kita. Umalis ka. Paano ninyo nasabing hindi ako makakabili? huwag niyong gawin ang asawa ko. Zhengzi, lumayo tayo sa babaeng ito. Layo-layo naman. Saj, susunod ako sa'yo. Bai Mengsi, kilala na kita. Huwag ka na magpanggat sa harap ko. Ang hirap-hirap mo naman. Kung ganoon ka kasigurado, ganito na lang. Kung hindi mo kayang bilhin ang bahay na ito, lumuhod ka sa harap ko. Magmano ka at humingi ng tawad. Paano kung kaya kong bilhin? E di ako ang luluhod sa'yo at hihingi ng tawad. Sige, yan ang sinabi mo. Halika, iswipe mo to. Ang lakas ng loob niya. Baka naman talagang maaming pera sa car. Hindi, narinig ko na, noong huling reunion nila. Inubos niya ang lahat ng pera niya para lang bumili ng mga mamahaling gamit. Ngayon, wala na siyang halos pera. Hindi niya kayang bilhin tong bahay. Paano nangyari yon? Failed ang pag-swipe. Bai Mengsi, nagpapanggap ka pa rin. Di ba't may pera raw sa card mo? Bakit di mo maswipe ang 5 milyon? Paano nangyari yun? Hindi pwedeng ganun. Yung pera. Kasama ko si Linz, nag-ipon yan. Paano naging failed ang pag-swipe? Sisi, huwag kang magpanik. Aba, Linz, ikaw to. Ikaw ba ang kumuha ng pera ko ng patago? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Sisi, maniwala ka sa akin, hindi ko kinuha ang pera mo. Bai Mengsi, tumigil ka na. Ala kang pera, wala. Ano nang hirap aminin yun? Ngayon, lumuhod ka at magmano sa akin. Baka sakaling patawarin kita. Kung hindi, tiyak na nagtutulungan kayong dalawa. Linze, palagi mong sinasabi na mahal mo ako ngayon. Nakikipagsabuatan ka pa sa iba para abihin ako. Mukhang ayaw mo na. Papatayin kita. Hoy! Gandang bay, maraming tao ang nakatingin. Kung talagang di mo kayang bilhin ang bahay na to, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Manman o kaya naman. Maging girlfriend mo ako, sasabihin ko kay Manman. Kaya pang makisama sa'yo. Umalis ka. Nga, MSB, halata naman sa lahat. Wala kang ganoong kalaking pera sa card mo. Anong silbi ng pagsisisi sa asawa mo? Kung marunong kang lumugar, lumuhod ka. Baka sakaling dahil kay MS Lee. Payagan kitang magtagal dito sa sales office. Malamig ang aircon, pasensya na MS Bay. Kami ang nagkamali. Ano ba ang sinasabi mo dito? Si MS Bay na to ay mahirap lang. Ano ang inaayos mo para sa kanya? Kaya pala mababa ang benta mo. Nagsasayang ka ng oras sa mahirap. Akala mo ba talaga, makakabili siya ng bahay dito? Kung akala mo makakabili si MS Lee ng bahay, sige, ipasyal mo siya ngayon, MS Bay. Saglit lang po. Sana mamaya. Makabili ka ng mas mahal pa sa 5 milyon. Huwag naman sanang hindi ka makabayad.
Ikaw, ang bahay dito ay para lang sa tulad ni MS Lee. Mga taong may mataas na katayuan. Ang makakabili. Siyempre, hindi tulad nung ahente kanina. Bulag na parang ikaw na mahirap. Pinaglingkuran pa ang Huami Real Estate. Hindi rin maganda, mahal. Bibilhan mo ako ng bahay, di ba? Tingnan mo muna ng maayos. MS Lee, sumama ka sa akin. Gusto ko itong 180 square meters. Maganda rin itong 240 square meters. MS Lee, ang ganda ng panlasa mo. Ito ang mga sikat na unit sa lungsod. Ito na lang. Ang 240 square meters ay mahigit 6 na milyon. Tulad ni Bai Mengsi na nagpapanggap. 5 milyon lang ang kayang ipagmalaki. Hindi niya alam. Ano ang ibig sabihin ng 6 na milyon, di ba? Ikaw na babae, ano ang titig mo? Halika rito. Sasabihin ko sa iyo, wala akong pera. Huwag kang magpanggap. Ano? Wala kang pera. Ang dami mong sinabi, hindi ka rin pala makakabili ng bahay? Ikaw, hindi makabili pero nanonood ng bahay. Huwag kang mag-aksaya ng oras ng tao. Zengzi. Sasabihin ko sa iyo, binilhan kita ng maaming mamahaling bagay. At sinamahan ka pang tumingin ng bahay. Binigyan na kita ng mukha. Ngayon, nanghihingi ka pa ng napakamahal na bahay. Tumingin ka sa salamin, di ba halaga ang 6 na milyon sa iyo? Zengzi, kung hindi kaya, mas maliit na lang. 500, hindi 3 milyon. Umalis ka, sasabihin ko sa iyo, akala ko konting down payment ay sapat na para sa iyo. Hindi ko akalain lalo kang naging ganit. Sa mundo na ito, marami pang bata't magagandang babae. Zengzi. Ikaw, mukhang tao. Ano ang pinagtatawanan mo? Sa ngayon, hindi ko kayang bilhin ang bahay na ito. Pero napasaya ko si Jengs. Ganitong bahay kayang-kaya ko rin. Hindi tulad mo, dukhang-dukha. At napangasawa mo pa ang isang dukhang asawa. Ang bahay dito, hindi mo makakayang bilhin sa buong buhay mo. Paano mo nalaman na hindi ko kayang bilhin? Hindi ba't kayang-kaya ko itong bilhin? Impossible. Anina, nabigo ang pag-swat ng card. Paano mo kayang bilhin ang bahay na ito? Tiyak na niloloko mo lang ako. Ganito, nalimit ang bank card ni MS Bai kanina. Kaya hindi na-swipe ang pera. Nakipag-ugnayan na sa bangko. Ngayon, ang 5 milyong pisong bahay, kay MS Bai na. Paano ito nangyari? Walang pera, nagpapanggap ka pa. Umalis ka na. Ang sarap. Hindi ko inaasahan na si Limanman. Magkakaroon din ng araw na ito. Nararapat lang. Gagalugarin ko. Kung wala na kay Manman. Ang suporta ni Zhou Sengs. Nasa loob siya magpapitiis ka. Mahal, ang galing mo. Tumawa ka na. Kapag na-expose na ang Huami Real Estate bilang isang sick project, hindi ka na makakatawa. Hoy, May proyekto ngayon, 1 milyong puhunan, 10 bises ang kita. ay Kuya Wang, totoo ba yan? Mag-invest lang ng 1 milyon, 10 beses o higit pa ang tubo. Ay, huwag mo kong iiwan, Kuya Wang. Kuya Wang, huwag kang mag-alala, makakakuha agad ako ng pera. Ipapadala ko na sa iyo. Kuya Wang, sa mga ganitong pagkakataong yumaman, dapat lagi mo kong isama. Sa ilang mga platform, ibinunyag ko ang contact information ni Bai Mengsi. Hindi ko inaasahang mabilis siyang mahuhuli. Anong nangyari, mahal? Masyadong mabagal kung ang mga magulang lang ang kikita. May naisip akong napakagandang paraan, isang puhunan, malaking kita. Halika, sumama ka sa akin para kumuha ng pera. Anak, pakiusap, palayain mo na ako. Hindi ko na talaga kaya. Nanay, malinaw na ang sinabi ko. Kailangan mo lang tiisin ang kaunting hirap. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, hindi na kayo maghihirap at masasaktan. Bakit hindi mo maintindihan? Tatay, tinan mo ang tagal ng pinakalo si Sisi. Bakit hindi mo siya tulungan? Hindi ako bagay dito. Tatay, kung hindi sa nanay manggagaling ang pera, sa'yo na lang manggagaling. Tatay, ikaw na ang tumanggap ng ilang palo. Ilang palo lang, kung hindi, mamamatay na talaga ako. Ako na ang pumalo. Tatay, Mahal, tiisin mo pa ng ilang palo. Kapag mayaman na ang anak nating babae, hindi na tayo magtitiis nito. Ako na ang pumalo. buwisit na Bai Mengsi. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako mawawalan ng Zhou Hengs? Ang punong pera.
Titingnan ko kung saan galing ang ganito karaming pera niya. Ang bagal ng pagdating ng pera mo, umalis ka, ako na. Zhang Milan. Napatay na. Imposible, malakas at malusog ang nanay. Paano siya madaling namatay, nanay, gising ka. Anong pagbibigay ng pera? Binabato ba sila para kumita ng kera? Grabe, parang kathang-isip. Ganito pala ang ginto at pilak kanina. Itatala ko lahat ito. Para hindi makalusot si Bai Mengxi. Sino? Bitawan mo ako. Limanman, ikaw na naman. Nasa putik ka na. Nangahas ka pang tumingin sa sikreto ko, gusto mong mamatay. Sisi, hindi kaya masama ito. Tumahimik ka, kasama ka sa pagpatay kay nanay kanina. Kung lumabas ang nangyari ngayon, lahat tayo hindi makakatakas. Ano ang gagawin natin? Sige na, tuluyan na natin. Tatay, kumuha ka ng kutsilyo. Ako. Tatay, ako lang ang anak mo, gusto mo bang? Makitang barilin ako. Bilisan mo. Honey. Bilisan mo. Sayang naman. Kung may sistema din si Limanman. Hindi natin alam kung magkano pa ang makukuha natin. Mengxi. Bakit ka naging ganito katakot? Mas nakakatakot ang walang pera. Makinig kayo kung sa araw na ito. May magtaksil ng lihim na ito kahit mamatay ako. Isasama ko kayo sa hukay. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal kita. Hindi ko ito isisiwalat. Nalinis na sa loob. Tatay, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko sa mundo. Huwag mo sana akong biguin. Nanay mo pa rin siya. Ilibing muna natin siya. Tanda mo na pag nailibing na si nanay. Paano kung malaman ng iba ang mga sugat niya? Gusto mo bang makulong ako? Matagal din kaming nagsama. Mahal, parang wala namang pakialam si tatay sa'yo. Paano kung mabigla niyang masabi ito? Ano nang gagawin natin? Kung mangyari iyon, hindi lang pagkakakulong ang haharapin mo, kundi pati paratang ng pagpatay sa sariling ina. Ito. Siya. Huwag mong isiwalat ito. Hindi ko ginawa. Naku, Kuya Wang, huwag kang mag-alala, nakapag-ipon na ako ng pera. Malapit na, malilipat na sa account mo. Naku, huwag mo sana akong iwan. Linz, dalhin mo si tatay sa bodega. Sige, mahal. Kulang pa sa 10 milyon pero... Nandyan pa naman si tatay. Mengxi, tatay mo ako. Huwag mo akong ganyanin. Tatay, huwag kang mag-alala, anak mo ako. Beijing Wen. Noong nakaraan, nang bubugin mo ako dahil sa pera. Hindi mo inakala sa buhay na ito na ang sarili mong anak ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Ayaw ko. Napansin ang pinsala ng host, antas 5. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Yaman. Totoo na. Sandali lang, ililipat ko na ang perang ito kay Kuya Wang. Malapit na. Malampasan ko na ang aking katayuan at maging mataas na tao. Bai Mengxi, panonoorin ko lang. Habang unti-unting nahuhulog ka sa bitad ng kasakiman. Linz, pinatay ko ang nanay ko at si Limanman kanina. Hindi ka ba natatakot? Mahal, anong sinasabi mo?
Paano ako matatakot? Kung may sisihin, sisihin natin ang mundo na ipinanganak tayong mahirap. Gusto mo lang umangat sa buhay at mabuhay ng mas maginhawa. Kung makikita ni nanay sa langit, maintindihan niya to. Tama. Bakit may mga ipinanganak na mayaman agad? Ako, mahirap mula pagkabata. Pero buti na lang. Hindi naman ako pinabayaan ng tadhana. Binigyan ako ng sistemang ito. Malapit na, makakaahon na ako sa hirap. Magiging matagumpay na tao na ako. Mahal, tama ka. Mamaya, ipapalit ko na ang mga pilak at ginto sa pera. Siguro abot na ng 10 milyon. Ikaw, tuloy mo ang paghampas sa matandang to. Para makakuha pa ng pera. Kapag tumakas siya, magdusa ka. Sige, mahal. Ilagay mo. CJ, Bilis, bilis. Doon. Lindsay, anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Hindi ka pababayaan ng anak ko. alam mo ba na ang mismong anak mo ang nag-utos sa akin na magpatuloy magkapera? Impossible. Bakit imposible? Ang anak mo kayang patayin ang sariling ina. Ano naman ang pinagkaiba mo kay Zhang Milan? Hindi, sasabihin sa akin ni Sisi. Kapag nakuha niya ang puhunang ito, hindi na niya ako pahihirapan. Tungkol sa nanay niya, maikli lang ang buhay ni Milan, hindi niya kaya ang oportunidad. Anak ko si Sisi, hindi niya ako gaganyanin. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako sa pagiging inosente mo. Ang tagal mo nang kasama ang anak mo. Hindi mo pa ba alam kung anong klaseng tao siya? 2 tao na ang namatay, isa ka pa ba? Pesensya na. Ako ang may kasalanan sa iyo. Hindi ko dapat sinaktan ka minura sa bawat pagkakamali mo. Tatay, hanggang ngayon wala nang saysay yang mga yan. Lindsay, pakiusap, patawarin mo na ako. Tatay, huwag mong kalimutan. Sa ating pamilya, si Mengsi ang masusunod. Lindsay, alam kong mabuti kang tao. Sumusunod ka lang kay Sisi. Pero ayos lang. Pagkatapos nito, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ah, ganun ba? Pagkatapos, bibigyan kita ng 10,000. 10,000. Hindi. 100,000, bigyan kita ng 100,000. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Sech na. Tapos na ang lahat. Gusto mong tapos na, pero ako ayaw ko. Kung ako ang nakatali sa sistema ngayon, pinalaya ba ninyo ako, pamilya mo? Lindsay. Minsan lang kita sinisigawan, paminsan-minsan lang kita sinasaktan. Ngayon, naghiganti ka na. Palayain mo na ako. Palayain mo na ako. Suntok lang naman yon. Ikaw. Bakit ka nagkaganyan? Ikaw pa rin ba ang Lindsay noon? Ang Lins noon, yung Lins na kayang-kayang mong pagtripan. At abusuhin, Hindi, Lindsay. Palayain mo ang tatay, hindi na kita abusuhin ulit. sa tingin mo, may kinabukasan ka pa ba? Matagal nang nanumpas si Lins. Gagantihan ko ang pamilya Bai, utang na dugo ang babayaran nyo, noon pa man ang talino mo. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naintindihan, akala mo ba talagang may tanga sa mundo? Na magtatrabaho para sa pamilya Bai nang walang reklamo. At sa huli ay mamamatay sa hirap at pagdurusa. Napakalupit mo talaga. Nagtiis ka ng ilang taon, para lang sa sandaling ito. Hindi ko maintindihan, anong malalim na galit ang mayroon ako sa'yo, para gawin mo ito sa akin. Kailangan pa ba ng malalim na galit? Si Zhang Milan, sakim at ganit. Mapanira. Si Bai Mengsi, sakim sa puso, pinatay ang sariling ina. Ikaw, tuso at mapanlinlang kasabwat. Lahat kayo sa pamilya ay masasama, kailangan pa ba ng dahilan? Pinapangarap kong mawasak ang pamilya Bai. Palalayain ko pa ba kayo? Na-detect na nasugatan ang host, level 2. Reward, 2,000 piso. Naghimagsik. Naghimagsik na talaga, tong hayop na to. Pagbalik ng anak ko, sasabihin ko talaga sa kanya. Sabihin mo, sige lang. Ang anak mo ngayon, pera lang ang nasa isip at ikaw. Ang tanging tao na makakapagbigay sa kanya ng pera. Kahit magduda siya sa akin. Hindi niya ito lalantarin. Baliw ka. Demonyo ka. Baliw Diablo. Kumpara sa mga ginawa ninyo, masyado pa akong normal.
Babalik ko sa inyo ng libo-libo ang beses. Bumalik na ang anak ko, hindi ka nito palalampasin. Di ba't ang dami mong masasakit na salita? Kung kaya mo, patayin mo na ako ngayon, sigurado akong di mo kaya. Patayin ka. Panaginip lang yan, masyadong madali ang iniisip mo. Gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng madali. Nga pala, sasabihin ko sa'yo ng palihim. Yung pagpatay ni Baimeng si kay Limanman. Nakunan ko ng video ang buong pangyayari, ito ay ebidensya ng pagpatay. Umaasa ka pa bang makakabangon siya? Ikaw, isa kang traitor, hindi ko inaasahan. Na ganito kaaga ka nang namumulekta ng ebidensya. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap ng matagal? Traidor, tulad ng sinabi ko, malayo pa rin ako sa inyo. Huwag mo nang alalahanin ang anak mo, isipin mo na lang ang sarili mo. Ano ang gagawin mo? Narinig mo na ba ang sakit ng pagkakabit ng mga daliri sa puso? Mukhang alam mo rin ito, pero hindi ko alam. Kung ano ang mangyayari kapag ginamit sa'yo. Huwag. Natalo na naman, 1 punto na lang ang kulang. Siguradong yung matandang yun, malas. Pababayaran ko sa kanya ng 10 beses. Basta sa susunod na makabawi ako, kikita ako ng malaki. Na-detect na nasugatan ang host, antas ito. Gantimpala, 3 kilo ng ginto. Dilatan mo ang mga mata mong yan at tingnan mo. Di ba't ito ang paborito mong ginto? Bakit ngayon? Ayaw mo nang tingnan? Baliw ka. Niloko mo kami ng ilang taon. Malalaman ng anak ko, hindi ka nito palalampasin. Kapag nakita ko siya, lahat ng ginawa mo, sasabihin ko sa kanya. Tama na, hindi na ako yung dating. Lins na kayang-kaya ninyong apihin. Natatakot pa ba ako kay Baimengsi? Gusto ko lang kayong mabuhay sa paghihirap at dahan-dahang mamatay. At saka, anak dito anak doon, nakalimutan mo na ba? Kung sino ang nagkulong sa'yo dito? Sa mga mata ng anak mo, bukod sa pera. Wala nang puwang para sa'yo bilang ama. Kung kaya niyang personal na patayin si Zhang Milan. Ano ka pa? Bakit maingay sa loob? Baka gusto tumakas ng tatay ko. Siya lang, buong araw nakatutok sa sugal, wala nang iba. Kahit ang pinakabatayang etika at kahiyan, hindi niya alam. Ganyan siya, gusto pang mag-take ng civil service exam. Kahit isa lang dyan, pwede siyang makulong ng 10 taon. Dagdag pa ang pagpatay, iyon ay parusang kamatayan. Siguro kayo lang ang naniniwalang siya ay magiging matagumpay sa gobyerno. Maging matagumpay at magandang kinabukasan, ano? Ikaw, baliw ka. Sana'y hindi ka magkaroon ng magandang wakas. Tumahimik ka. Ano ang gagawin mo? Lindsay, ano ang ginagawa ninyo? Ang ingay. Para bang ayaw ninyong marinig sa labas? Ginto. Ang daming ginto. Ngayon siguradong babawi tayo. Lindsay, ano ang nangyayari? Paumanhin, kasalanan ko lahat ito. Bakit? Tatay ko siya at siya lang ngayon. Ang may system. Gusto mo ba siyang patayin? Sisi, wala akong magawa. Sumisigaw ng sumisigaw si tatay. Natatakot akong marinig ulit ng iba. Dahil may nangyari ng aksidente dati at sinabi pa ni tatay. Napaglabas niya, magre-report siya sa pulis. Ayokong mahuli dahil sa'yo. Ano? Tatay, bakit? Bakit pati ikaw ganito ang ginagawa mo sa akin?
Sisi, kalmahan mo muna. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hayaang makatakas si tatay. Dahil kung makatakas siya, hindi ka na muling makakaranas ng ganitong maginhawang buhay. Takas? Kung ganon, tatay, huwag mo sanang sisihin ang anak mo. Ano ang silbi ng pagtitig? May mga oras din na natutulog si Lindsay. Kailangan kong baliin ang mga binti mo para siguradong hindi ka makatakas. Lindsay, may tinatago ka ba sa akin? Bakit palaging nakatingin sa iyo si tatay? Paano naman, Sisi? Mahal na mahal kita. Bakit ko itatago o lilinlangin ka? Siguro galit pa rin sa akin si tatay. Tama ka. Kaya bakit hindi ka kumilos? Bakit nakatayo lang? Baka naman, gusto mong ako, isang babae, ang gumawa? Sige, babaliin ko na ang binti niya. Sandali. Parang may mali pa rin. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. May tinatago ka ba sa akin? Mas mainam kung sabihin mo na agad. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Alam ko ang ugali ng tatay ko. Kung maihihilingin siya sa'yo, tiyak na marami siyang ibibigay. Hindi ka ba naakit? Baka naman. Nagpapanggap lang kayong naghihirap. Hindi naman, Sisi. Para sa'yo, handang makipag-away sa pamilya ko. Sa akin, walang makakapantay sa'yo sa mundo. Basta makasama lang kita. Hindi ko na kailangan ng kayamanan. Kung hindi ka naniniwala, salain mo ako. CJ. Tungkol dito, masahol pa ako sa hayop sa dati kong buhay. Sisi, mukhang mabait kang bata. Pwede bang pag-usapan muli ang dot? Ang laki naman ng 888,000. Mga mahal sa sitwasyon ko. Marami ba ang daan kung ayaw niyo magbigay? Maraming ibang gustong magbigay. Anong sinasabi mo, anak? Mga matanda, ganyan talaga ako magsalita. Kaysa magsermon sa akin, mas mabuti pang isipin ninyo. Kung nagtrabaho ba kayo ng maayos nitong mga nakaraang taon? Kung wala kayong 888,000, wala kayong karapatang magsermon. Mabuti pang mamatay na lang kayo. Lindsay, ito ba ang girlfriend mo? Ano na problema, tatay? May mali ba sa sinabi ni Sisi? Kasalanan yung dalawa, wala kayong pera. Kung wala kayong pera, ipagbilin nyo ang bahay nyo. Xiaos. Paano ka naging ganyan? Ipagbibili ang bahay. Saan naman kami titira ng tatay mo? Ano nang pakialam ko sa inyo? Pwede naman akong maging live-in. Sisi, alis na tayo. Paumanhin, nanay, tatay. Nagkamali po ako. Sige, naniniwala ako sa'yo. Gawin mo na. Na-detect na nasugatan ang host. Level siyam ang rating. Gantimpala, isang bank card na may 10 bilyon. 10 bilyon? Ang laki pala ng gantimpala sa level siyam. Kung pinalampas ni Beimeng Sisi. Beijing Wen, ano ang gagawin? Paano ko gagastusin ito? Tatay. Talagang swerte ko sa'yo, mas magaling ka pa kay nanay. Nakakuha talaga ako ng bank card na may 10 bilyon. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko kayong mabuti. Sabihin ninyo sa akin ang anumang gusto ninyo. Tapos na, mukhang. Hindi na balak ni Beimeng Si. Nagamitin ang sistema para kumita. Yung sinabi ko kanina. Malamang isusumbong ni Beijing Wen. Tatay, may sasabihin ka ba? Bakit mo tinitingnan si Linz? Kukuha na ako ng papel at ballpen para sa'yo. Huwag. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? May tinatago ka ba talaga sa akin? Sisi, Tatay, kukuha na ako ng papel at ballpen. Hintay ka lang. Beimeng Si, labas. Humarap ka pa talaga dito. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Bilyonaryo na ako ngayon. Lindsay, punasan mo ang dugo sa mukha mo. Akala ko sa liblib na lugar na ito. Wala nang magaganda, pero hindi ko alam kung kailan mo babayaran ang utang mo. Marami akong pera ngayon, 1 bilyon lang. Kayang-kaya kong bayaran. 1 bilyon? Pasensya, 100 bilyon na ang utang mo sa akin. Ano? Kahapon lang, 1 bilyon lang ang hiniram ko sa inyo. Bakit naging 100 bilyon na agad? Nakasulat dito sa kontrata, malinaw ang puti at itim.
100 bises ang interes araw-araw. 100 bilyon na ang utang mo sa akin ngayon. Illegal ito, hindi ko tatanggapin. Hindi ko alam kung illegal, pero itong kontrata, tatanggapin mo. Ano ang gagawin ninyo? Illegal ito. Kung ayaw mong magbayad, pwede rin. Samahan mo na lang kami. Tapos magtrabaho ka para bayaran ang utang mo. Pwede ba? Sasabihin ko sa inyo kung hindi kayo aalis. Tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Tingnan natin kung mas mabilis ang pulis. O ang kusilyo ko. Sa akin na lang, huwag niyong guluhin ang asawa ko. Mabait pala. Sa katawan mong iyan. Ilang saksak ang kaya mo? Dahil sa kabaitan mo. Patayin muna namin ang mga kasama ko sa'yo. Tapos kukunin namin ang asawa mo. Dapat siyang sumama sa akin ngayon. Ang plano kong paghiganti na matagal ko nang inihanda. Masisira na ba ngayon? Babayaran ko. Umalis kayo. Heto. Talagang 100 bilyon. Nakakatuwa. Sabi ko, kayong mga mayayaman, gusto nyo bang magpanggap na mahira? Mga kapatid, umatras na tayo. Sisi, buti na lang nandito ka ngayon. Kasalanan mo itong cute mo, nawalan ako ng 100 bilyon. Kung kaya mo silang talunin, edi sana hindi ko na kailangan bayaran. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Papa para sa pera. Ang swerte naman ng mga to, dumating pa sa tamang oras. Tutuloy na ulit ang plano. Tumigil ka na sa pagkahol, nakakainis ka. Isang cute, isang malas, at isang matandang walang kwenta. Ano bang kasalanan ang nagawa ko noong nakaraan? Kaya ba ako nagkaganito dahil sa inyong dalawang walang silbi? Ikaw talaga tong matandang to. Lagi mo akong sinisiraan kaya ako natalo ng malaki. Ngayon, yung 100 bilyon na nakuha ko, nawala agad. Lindsay, gawin mo na. Sisi, pero si Papa. Wala nang magandang parte sa katawan niya kung ipipilit pa. Baka mamatay siya at sa huli. Mawawalan lang tayo ng sistema. Tumahimik ka. Kapag sinabi kong gawin mo, gawin mo. Matanda, hindi ba't kaya mong... Maglabas na 100 bilyong bank card. Ano to? Labasan mo ako ng bank card. Papa, tumigil ka na. Tumigil ka na, tiisin na lang natin sa hinaharap. Magiging maganda na ang buhay natin. Ito na ang huli, kailangan mo lang. Maglabas ng isa pang 100 bilyong bank card. Hindi na kami hihingi ulit, kukuha ako. Ng 10 magagandang katulong. Para mag-alaga sa'yo. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang gagawa. Sisi, maglabas na tayo ng pera pagkatapos. Saka na natin pakinggan ang gusto ni Papa. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong pinipigilan si Papa. May tinatago ka yata. Wala akong tinatago, para lang to sa ikabubuti mo. Kung alam ko lang, dapat pinutol ko na agad ang litid niya. Matagal na ang plano, ngayon papayagan lang ba silang? Mamatay ng walang hirap. Para sa ikabubuti ko? Paulit-ulit mong sinasabing para sa akin, pero pinipigilan mo si Papa. May problema ka talaga. At ikaw, Bai Jingwen, sasabihin ko sa'yo. Sana totoong may sasabihin ka sa akin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ikaw, matandang walang kwenta, sasabihin ko sa'yo. Kung hindi lang dahil may silbi ka pa, matagal na kitang pinatay. Tawa. Pinatawa kita, matandang salbahe. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagmamagaling ka pa rin dito. Tatay, lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin ito. Malinaw na ganyan na ang kalagayan mo. Bakit hindi mo pa rin ipapalit ang ginto? Ha?
Tignan mo, pwede ka sanang hindi masyadong magdusa. At maging masaya ka agad. Anong saysay ng lahat ng nangyari ngayon? Ha? Hayop! Ako si Bai Jingwen, iginagalang sa buong buhay ko, ngunit sa huli. Nagkaroon pa ako ng ganitong hayop na anak. Nakakatawa talaga. Pero, lahat ito ay aking kasalanan. Lindsay, bantayan mo ang pintuan. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Linz, bilisan mo. Kunin mo agad ang pinakamahusay na gamot. Kahit anong gawin, dapat buhayin. Ang matandang ito. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Ang natitira, hayaan na lang natin sa pulisya. Mahal, nasaan ang aking bank card na may 1 bilyon? Bakit ginto at pilak na naman ang nakikita ko? Matandang salbahe ka. Mukhang kailangan kong dagdagan ang puwersa. Hindi ako naniniwala na hindi ko makukuha ang bank card na may 1 bilyon. Tatay, ano nang nangyari? Tatay, gising ka, tatay. Hindi ka pwede mamatay. Ang bank card ko may 1 bilyon. Hindi pa napapalitan. Tatay, tatay. Linz, nasaan si Linz? Parang patay na ang tatay ko. Dali, kunin mo ang gamot. Tatay, gising ka. Mahal. Ang Linz na ito. Sinabi ko nang kunin ang gamot. Bakit wala pa? Kung hindi ang matandang ito, hindi sana namatay. Tatay, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hintayin mo si Linz. Isang hiwa na lang tapos na. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng pera. Natukoy ng system na patay na ang host. Buhay, 7 beses na level 7 reward, 1 beses na level 9 reward. Naabot ang pamantayan ng gawain, espesyal na i-activate ang level 1 na proyekto. Ilunsad ang espesyal na mode. Sabihin mo, ano ang level 1 reward? Ano ang espesyal na mode? Pagkakakilala sa espesyal na mode, maaaring maglaan ang sistem ng subsystem na ikakabit sa bagong host. Hindi na kailangan ng bagong host na magdusa. Direct ang makukuha ang level 1 reward. Ang level 1 reward ay 1 bilyong asset bawas segundo. Hindi ako pinabayaan ng langit. Bilisan mo, i-link mo na ang subsystem sa akin, bilisan. Espesyal na paalala, wag ang mahindi kailangan ng host na masaktan para makuha ng gantimpala. Kailangan mong gamitin ang haba ng buhay mo bilang kapalit. Ang exchange rate ay Huwag ka nang magsalita ng marami. Bigyan mo na ako ng pera, gusto ko ng pera. Ilang dagdag na taon ng buhay? Wala namang kwenta. Kung wala akong pera, paano ako mabubuhay sa mundong ito? binabati kita host, matagumpay nang na-link ang subsystem. Magsisimula na ang pamamahagi ng gantimpala. Kapag lumipas ang araw na ito, magiging pinakamayaman ako sa buong bansa, hindi sa buong mundo. Walang makakapantay sa yaman ko. Sa wakas ako ay ito. System, ano ba itong nangyayari? Bakit bigla akong tumanda ng ganito? Espesyal na paalala, ang exchange rate sa pagitan ng haba ng buhay ng host at pera ay 1 sa 10, ibig sabihin 10 bilyon kada segundo. Ang bawas ng milyon ay katumbas ng pagbawas haba ng buhay ng host. Ano? Bakit hindi mo ito sinabi sa akin kanina pa? Kung alam ko lang na ganito. Pinapalitan ko na lang si Linz para gawin ito.
Sinadya niyo ba akong sirain? Hindi. Hindi ako pumapayag. Ang dami kong pera, hindi ko pa naranasan ang kasiyahan nito. Kasama, ang mamamatay tao ay nasa loob doon. Puntahan niyo at hulihin niyo agad siya. Okay. Ito, paano ito pwede?